Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 31. Kinaway-kaway ni Tanya ang kamay habang umuungal. Isa-isang binuhat ang mga bodyguard. Dumi at nagsimulang basagin ang lugar. Miss Tanya, huwag naman sana. Ito ang negosyo ng pamilya Wilson. Maawa ka sa amin, Miss Tanya. Hindi na nang-ahas ang restaurant manager na maging mayabang kapag kaharap ang mga tao mula sa Drake family. Nagmamakaawa siya na may malungkot na mukha, umaasa na sila ay titigil para sa kapakanan ng pamilya Wilson. Ang pamilya Wilson. Ayoko. Bahala kung kaninong negosyo ng pamilya ito. Ganyan lang kayo kumilos kung hindi ako sa paligid. Kung mahuli ko kayong ganyan sa harap ko, natural lang. Para basagin ko ang pwesto mo kapag galit ako. Nag-cross arms si Tanya. Harap ng kanyang dibdib. Nagmamalaki siyang tumayo habang minamaliit ang mga ito. Bagamat naroon ay maraming thugs mula sa pamilya Wilson, lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng tunog. Alam nila ang kapangyarihan ng pamilya Drake. Ang pamilya Wilson ay hindi mangangahas na saktan ang pamilya Drake. Gayunpaman, ang ikinatutulala nila ay si Tanya ang sumingit sa ibang tao. Negosyo. Anong kinalaman nito sa kanya? Miss Tanya, salamat talaga. Magkano? Di ba sabi mo wala tayong pambayad? Nang makita ang sitwasyon, agad namang humakbang si Fiona at nagtanong. Naramdaman niya ang sama ng loob. Siyempre, hindi mo kailangang magbayad ng isang solong F***king penny, ako. Hindi makayanan ng mga taong tulad nito na nang-aapi sa mahihina. Tumingin si Tanya sa manager at sinabing, sabihin mo sa akin, kailangan pa ba nilang magbayad? Kung kailangan nilang magbayad, susunugin ko ang buong lugar na ito. Naiwang tulala ang manager. Hindi. Maaari nilang alisin ang natitirang 18 bote ng alak. Wala rin sila para bayaran ang kanilang pagkain kanina. Si Miss Tanya, ang boss namin at si MS Taylor talaga. Magkakilala. Nagbibiro lang siya. Hindi nila kailangang magbayad para sa kanilang pagkain. Sinabi na ng aming boss na libre ito. Kaugnay nito, sinabi ng manager kasama isang distressed na mukha, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang puso ng manager. Masakit nang makita niya ang lahat ng wasak na mesa at stand. What had just nangyari? MS Taylor. Ikaw si Selena Taylor, tama ba? Ikaw ay talagang isang magandang babae. Marami akong narinig tungkol sa iyo, ngunit ito ang unang beses kong makita. Ikaw. Napatingin si Tanya kay Celine at saka lang nito sinabi sa kanya. Bodyguards, tumigil ka na, tama na. Pagkatapos niyang magsalita, siya muling nagsalita kay Selena, misunderstanding ba talaga ito? Ngumiti ng mapait si Selena. Maaari mong tawagin iyan. Maraming salamat sa iyong tulong, Miss Tanya. Narinig kong mahilig kang lumaban sa kawalan ng katarungan at taong matulungin. First time kong makita ka ngayon. Maraming salamat sa ang bait mo. Misunderstanding, paano ito magiging misunderstanding? Sinabi ng mga taong ito na hindi kami makakaalis kung hindi kami magbabayad. Gayon din, iginiit nila na kailangan nating magbayad ng mahigit 4 na milyong bucks. Habang pinapakiusapan ang waiter na mag-impake ang mga alak sa mesa, nagsalita si Fiona, Miss Tanya, utang ko talaga sa iyo ito. Pero paano kung hahanapin nila tayo kung aalis tayo ng hindi nagbabayad? Ito po ang name card ko, tita. Panatilihin ito at tawagan ako tuwing kailangan mo ng tulong. Kung sakaling abalahin ka nila at hilingin sa iyo na magbayad muli, hindi ko hahayaan ang tindahan na ito. Mabuhay! Ngumiti si Tanya, naglabas ng name card, at iniabot kay Fiona. Napakabait mo. Excited si Fiona. Kinuha niya ang name card at ngumiti. Maraming salamat, Miss Tanya. Sige, pwede na kayong umalis. Ngayon, hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman. Napatitig si Tanya kay Fane kung sino. Nakatayo sa gilid na may malalim na tingin. Tapos, tumalikod siya at nagsalita. Selena, Miss Selena, kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, tawagan mo ako. Nakakunot ang noo ni Fane habang malalim ang iniisip. Dumating si Tanya sa tamang oras, ay ito. Coincidence lang talaga. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay isang coincidence man o hindi. At least nakatulong siya sa kanila.
Humakbang siya pasulong. At iniunat ang kanyang kamay. Miss Tanya, maraming salamat sa tulong mo. Ang pangalan ko ay Fane. Ituturing ko tayong magkakilala. Kung ang pamilya Drake nangangailangan ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Kabanata 32. Hindi pwede. Gusto ng lalaking ito na makipagkamay kay Miss Tanya. Hindi ba siya rin? Sobrang kumpiyansa. Tama iyan. Kilala pa ba niya kung sino si Miss Tanya? Siya ay isang live-in-in-law at ang dahilan kung bakit hinabol ng pamilya Taylor ang kanyang asawa. Pamilya sa labas ng bahay. Ang isang taong katulad niya ba ay nasa posisyon na iling si Miss? Kamay ni Tanya. Nagsimulang tumahimik ang ilang mga tao na nakatayo sa likod ng restaurant. Chismis. Hindi sila maririnig ng isang ordinaryong tao dahil napakaganda ng kanilang mga boses. Malambot. Gayunpaman, hindi nila alam na malinaw na narinig ni Fane ang lahat. Sabi nila, hindi sila pinansin ni Fane. Nakangiting nakatingin pa rin siya kay Miss. Tumayo si Tanya sa harap niya. Bahala ka. Ikinagagalak kitang makilala, ako. Tanya Drake. Balita ko galing ka rin sa hukbo, tama ba? Hanga ako sa mga taong gusto. Ikaw ang pinaka. Pinahahalagahan ko ang iyong kontribusyon sa ating bansa. Kung hindi dahil sa mga tulad mo, hindi sana kami mananalo this time. Humawak si Miss Tanya. Kanyang kamay at kinamayan si Fane sa harap ng karamihan. Parang si Miss Tanya. Hindi madalas makipagkamay sa opposite sex. Medyo nahihiya siya at nahihiya siya kapag ginawa niya iyon. Haha, to protect our country is what we, the mga tao ng katisiya, dapat gawin. Tumawa si Fane at sinabing, hindi ko inaasahan. Miss Tanya na maging isang mabait at matulungin na tao. Tayo na ngayon. Mga kakilala, huwag mag-atubiling hanapin ako kung kailangan mo ng anumang tulong. Napaisip si Selena. Saglit at naglakad papunta sa manager. Pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses. Sabihin kay Young Master Wilson na wala siyang ibinigay na libre, ginawa namin. Hindi magbayad dahil hinahamak ni Miss Tanya ang ugali mo. Naiintindihan mo ba? Napaawang ang labi ng manager at awkward siyang ngumiti. Siyempre. Para sa kapakanan ni Miss Tanya. Natutuwa akong alam mo iyon kaya wala akong utang sa kanya. Kahit ano, malamig na sabi ni Selena na nakakaramdam ng ginhawa. Kanina nung sila nasa itaas na palapag, nangako siya kay Michael na kukuha siya ng kape at makakasama niya sa kanya dahil wala siyang ibang pagpipilian at tanging oo lang ang nasabi niya. Bagamat siya alam niyang maaaring nasa panganib siya at mahirap para sa kanya na makatakas. Wala siyang magagawa tungkol dito. Makakagat lang siya ng bala at gawin ito para sa kapakanan ng kanyang pamilya at kaligtasan ni Kylie. Ipagdasal na lang niya na gusto na lang ni Michael na magtimpla ng kape. Hindi niya inaasahan si Tanya, sino ay dumaan para sa hapunan, upang kunin ang inisyatiba upang tulungan sila. Sa huli, sila hindi kailangang magbayad. Dahil dito, kaya niyang bawiin ang kanyang ipinangako kanina at wala ng utang kay Michael. Ang pinakamahalaga bagay ay si Tanya ang tumulong sa kanila kaya si Michael ang tumulong. Hindi maglakas loob na abalahin sila pagkatapos nito. Miss Tanya, maraming salamat sa iyo. Tulong. Tiyak na gagantihan ko ang iyong kabutihan kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa kinabukasan. Lumingon si Selena at sinabi kay Tanya, we'll make a move muna. Tapos, sige, ingat ka at paalam. Kabanata 33. Sa huli, pinanood ni Miss Tanya ang pag-alis ni Fane at ng iba pa. Kayong mga tao, mas mahusay na matuto ng iyong aralin. I'll let you go for what happened today. Kung iingatan mo, iniistorbo sila para sa usapin ngayon, tatapusin ko kayo, wala akong pakialam kung bahagi ka ng pamilya ni Wilson. Pagkaalis ni Fane at ng iba ay si Tanya. Binigyan sila ng babala bago siya at ang kanyang mga tao ay umalis. Tanya Drake ay sobrang nakakainis. Bakit hindi siya dumating ng maaga o huli, sa halip na diretso? Oras. Maaaring dumating siya kahit ilang minuto lang o maghintay hanggang umalis na si Selena at ang iba pa. Hindi sana magiging ganoon kagulo ang mga bagay noon. Kung titingnan ng pinsalang nagawa, tiyak na nagduse sila ng malaking pagkawala. Ang galit na galit si matabang manager. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, Michael ay nakakaramdam ng kagalakan sa pribadong silid. Magaling iyan, Young Master Wilson. Talagang gumagana ang iyong pamamaraan. Namutla ang mukha ni Selena sa narinig. 4 million bucks. Walang ganoong kalaking pera si Fane. Pastahan ko siya ay hindi kahit na may 400,000 bucks.
Wala nang ibang pagpipilian si Selena, minsan ako. Pananakot sa kanya kasama ang kanyang anak at magulang, tanging sa akin lamang ang kanyang naririnig. Nangako siya sa akin na gagawa siya ng dahilan para makipag-date sa kape. Kasama ko, tuwang-tuwa si Michael. Agad niyang tinawagan si Ivan para sabihin sa kanya. Kanyang tagumpay. Haha, binabati kita yang Master Wilson. Ivan, na noon. Sa kabilang side ng phone, Nishan. Yang Master Wilson, gawin mo lang ang gusto ko. Sabihin. Lihim na magdagdag ng ilang mga sangkap sa kape at sa oras na iyon, mapapailalim mo na siya sa iyong paa. Baka maging mas proactive pa siya. Oo. Iyan ay mahusay. Nag-aalala itong Moherf asterisk King Selena na mawala ng mukha at kalooban. Huwag sabihin sa iba ang tungkol dito. Kilalang kilala ko siya. Kung sasabihin niya ito sa iba, hindi lang siya mapapahiya, she'll be a disgrace to her parents and the pamilya Taylor. Humagalpak ng tawa si Michael. Naghintay din siya. Mahaba. Sa wakas ay makukuha na niya ang malamig na Diyosa na laging hindi pinapansin. Kanya, sa pag-iisip ng halos perpektong mukha at katawan ni Selena, pati na rin siya. Bango sa katawan, muntik ng mag-nosebleed si Michael. Gayunpaman, iniisip na ito. Baka ang pagkakataon lang niya, dumilim ang mukha niya. Young Master Taylor, ikaw. Gagana ang pamamaraan. Gayunpaman, alam ang karakter ni Selena, hindi niya sasabihin. Iba ang tungkol dito ngunit imposibleng yayain siya para sa pangalawang petsa. Sa pagkarinig nun, bahagyang natigilan si Michael. Plano ko siyang pakasalan sa kinabukasan. Kung iyon ang kaso, magkakaroon ako ng isang napakagandang babae para sa aking buong buo buhay. Gayunpaman, kung nangyari ang nabanggit ko ngayon, mararamdaman ko lang. Kanya minsan. Hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Hindi ko matatanggap iyon. Natahimik si Ivan ng ilang sandali bago sinabing, Young Master Wilson. Palagi kong iniisip na pinaglalaroan mo lang si Selena, yun. Itatapon mo lang siya pagkatapos makuha siya, tulad ng ibang mga babae, hindi ko ginawa. Sana maging seryoso ka sa kanya. Siyempre seryoso ako sa kanya. Si Selena ang pinakamaganda at pinakamabait na babae na nakilala ko. Bukod dito, siya ang pinakamagandang babae sa Middle Province. Sa tingin ko lang ang pangalawang anak na babae ng pamilya Drake ay maaaring makipagkompetensya sa kanya. Kahit noon pa, Miss, si Tanya ay hindi kasing charming ni Selena. Gusto ko ang mga mature na babaeng tulad niya. Michael. Bumantong hininga siya habang nagsasalita. Kukunin na sana niya si Selena, pero naawa siya sa parehong oras. Iyon ay dahil alam niyang kamumuhian siya ni Selena at tatanggi. Para pakasalan siya. Kung gusto mong makipaglaro sa kanya ng kaunti pa, tiyak. Hindi imposible. Matapos mag-isip sandali, nagsalita si Ivan sa kabilang linya. Pataas. Kabanata 34. Talaga. Nagningning ang mga mata ni Michael nang marinig iyon. Napuno ang kanyang puso. May excitement. Ang akala niya ay isang pagkakataon lang ang makukuha niya. Bagaman. Minsan lang yun, mas mabuti na yun kaysa hindi makuha yung Diyosa niya. Habang buhay. Dati, umaasa pa siya na walang lalaki kay Selena. Pamilya dahil siya ay magiging balo kung mamatay si Fane. Tapos sooner or later, siya. Maantig sa kanyang mga pagsisikap at papayag na makasama siya. Hindi niya ginawa. Asahan mong babalik na buhay si Fane, na isang sundalo. Simula noon, naramdaman niya iyon. Ang posibilidad na makasama si Selena ay napakaliit. Sa makatuwid, kapag sinabi sa kanya ni Ivan ang kanyang pamamaraan, pumayag siya ng hindi nag-iisip. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya. Ilang taon nang hinihintay ang araw na iyon. Siyempre totoo pero Young Master Wilson, tungkol sa mga kita sa proyektong ginagawa natin, nakangiting sabi ni Ivan. Malamig. Gusto niyang kumita para sa negosyo ng pamilya Taylor. Umunlad. Magiging major contributor siya kung kikita ang pamilya Taylor. Sa oras na iyon, may secure na niya ang kanyang posisyon at walang makakaagaw sa kanya. Karapatang maging kahalili ng guro. Wala siyang pakialam sa trauma. Dadaan si Selena. Inilagay ng babaeng iyon ang sarili sa lahat ng iyon. Paghihirap. Malaki ang tingin ni Old Master Taylor kay Selena. Maraming tao mula sa nadama ng pamilya Taylor na nagkaroon ng pagkakataon si Selena na makakuha ng bahagi ng Taylor negosyo ng pamilya. Who knows na susuko na siya sa sarili niya. Nasa kanya ito. Pagdating at dahil dito, nagbigay iyon sa kanya ng magandang pagkakataon. Haha, wag naman. Mag-alala. Tungkol sa mga kita, bibigyan kita ng 10 pang puntos. Sa kasong iyon, ang iyong doble ang kita.
Makakatiyak ka dahil walang ganoon kagandang presyo. Sa labas, tumawa si Michael at sinabing, "Young Master Wilson, pakibilasin. Apat sabihin sa akin kung ano ang maaari kong gawin. Hindi na ako makapaghintay. My lady might already. Umuwi ka na. Baka i-text niya ako at sunduin ko siya anytime. Malapit na. Napakadali ng paraan. Kung gusto mo siya for the long term, ikaw. Dapat ay mayroong isang bagay na maaari mong panghawakan laban sa kanya. Hindi mo ba siya dinadala? Sa isang hotel, bakit hindi gamitin ang iyong telepono o isang bagay para kumuha ng ilang video? Magagamit mo sila para banta siya sa hinaharap. Kung tumanggi siyang lumabas, isang pakikipag-date sa iyo pagkatapos noon, maaari kang magbanta na i-upload ang mga video sa internet. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob si Selena na tanggihan ka? Ngumisi si Ivan. Kung ganoon, hindi ba ibibigay ni Young Master Wilson ang lahat para sa iyong sarili? Bukod dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging handa at tumawag. Fane. Baka hindi niya namalaya na niloloko siya. Haha, ito ay kawili-wili at exciting. Tumawa ng malakas si Michael. Sige, titigil na ako sa pang-iistorbo sayo. Ngayon, kailangan kong magbihis at pumunta sa date ng maaga. Pagkatapos ng lahat, bawat ang minuto ay mahalaga. Dahil sa pagkasabik, ibinaba ni Michael ang tawag. Sa private room, siya. Pinaikot-ikot ang mataba niyang katawan at nag-post na sa tingin niya ay cool. Pagkatapos, masaya siyang naglakad pababa. Nang makababa na siya, natigilan siya. Para makita ang eksenang nasa harapan niya. Anong nangyari? Sinong Samire? Aming tindahan. May death wish ba ang taong iyon? Umungol si Michael. Siya ay gayon. Galit na kumikislap ang mga taba sa kanyang mukha. Young Master Wilson, malapit na ako. Upang iulat ang bagay na ito sa iyo ngunit bumaba ka na. Ah, napakabulok. Swerte. Nakasuot ng mahabang mukha, hinampes ng manager ang kanyang hita at umupo sa isang stool. Kabanata 35. Napakarami sa inyo at wala ni isa sa inyo ang nakapigil sa kanila. Hindi. May lumalaban ba? Umupo ka lang ba at pinanood silang sinira ang lugar? Sa pagtingin sa kanyang mga tauhan na nakatayo, si Michael ay galit na galit. Hire ba kita para sa? Wala. Young Master Wilson, hindi sa hindi kami lumaban o tumigil. Sila, dahil hindi tayo naglakas loob na lumaban. Hindi alam ng manager. Kung matatawa o iiyak, hindi si Fane ang may gawa nito. Si Miss. Mga lalaki ni Tanya. Tanya Drake. Napalunok si Michael nang marinig ang pangalan. Yung babae. Bakit siya pumunta dito at sinira ang lugar natin? Ah, siya. Dumaan sa aming restaurant, naisip na maganda ito, at gustong pumasok. Isang pagkain. Matapos malaman ang nangyari, ipinagtanggol niya sila at sinabing kami. Hindi dapat ay blackmail ang mga ito. Pagkatapos noon, sinira niya ang lugar. Ang mahalaga ay hinayaan niya si Fane at ang iba pa na umalis nang wala sila. Magbayad. Binalaan din niya tayo na huwag nang abalahin pa sila. Napabuntong hininga ang manager. Sa huli, may utang na loob kay Tanya sina Fane at Miss Taylor. Bago si Miss Taylor umalis, gusto niyang sabihin ko sa iyo na hindi ikaw ang dahilan kung bakit hindi nila kailangan. Pay as it was dahil hinayaan sila ni Miss Tanya na laktawan ang pagbabayad ng bill. Kaya, damn it, galit na tinadyakan ni Michael ang kanyang paa. Ano ang ibig sabihin ni Selena? Yun. Halata naman. Sinasabi niya sa kanya na magpaalam sa date ngayong gabi. Nawala ko ang nangyari na nakuha ko. Sa galit, napaupo si Michael sa sahig. Hindi siya nakipagkasundo. Anong bulok na swerte. Muntik na siyang magtagumpay ngunit. Nauwi sa pakikipagkite sa makulit na si Miss Tanya. Sa sandaling iyon, si Fane at ang iba ay pauwi na. Salamat sa kabaitan ni Miss Tanya. Kailangan nating ilabas ang ating galit ngayon. Kamay na may dalang ilang bote ng alak. Nakangiting sabi ni Fiona. Sinakop din ng mga kamay ni na Fane at Selena. May ilang bote din. Since the last time, I heard that Miss Tanya has a magandang pagkatao. May isang matandang lalaki na aksidenteng nasimot ang kanyang sasakyan. Ngunit kung isa sa alang-alang ang kanyang edad, hindi niya hinayaang magbayad ang tao ng kahit isang sentimo. Hindi. Mabait lang siya, pero sobrang ganda din ni Miss Tanya. Siya. Nararapat maging mayaman. Napuno ng matinding emosyon si Andrew. Tama ka. Siya ay napakayaman. Hindi tulad sa amin, halos hindi kami makakain sa labas, ngunit halos hindi namin magawa. Umalis ka na. Nakangiti si Fiona, hindi sinasadyang nasulyapan si Fane. Sa tabi niya, biglang naging malamig ang ekspresyon niya.
Ang lahat ng ito ay kasalanan ng isang tao. Sa pagiging mayaman kapag wala siyang pera. Kung tayo ay may pera, kailangan ba nating magdusa ng ganitong uri ng paggamot? Hindi nasisiyahan si Joanne. Marinig iyon. Si Fiona ay gumagawa ng maraming sarkastikong pananalita bago dumating si Fane. Pabalik. Gayunpaman, kaya niyang tiisin ito noon. Ngayon na si Fiona. Panunumbat sa kanyang anak sa kanyang harapan, hindi na siya nakapagpigil pa. Siya. Sabi, ang biyanan ng anak ko, hindi mo masasabing ganyan ang iyong mga salita. Ikaw. Hindi masisisi si Fane dito, tama ba? Paano posible na ang isang pagkain ay nagkakahalaga? 4 milyong piso. Halatang bina-blackmail kami ng taong iyon. Hindi mahalaga. Kung gaano tayo kay Oman, hindi na tayo dapat magbayad ng 4 na milyon, di ba? Haha, inilalagay mo ito sa paraang para bang si Fane ang magbabayad kung oo. 400,000 bucks. Isang mapang asar ng ngiti ang pinakawalan ni Fiona. Kung hindi nila ginawa. Blackmail me, nagbayad sana ako ng 400,000 bucks para sa isang pagkain. Kabanata 36. You would pay for 400,000 bucks. Malamig na tumawa si Fiona. Narinig iyon. Ituloy mo lang ang pag-arte. Tingnan mo ang iyong sarili, lubos akong nagdududa na gusto mo iyon. Maraming pera. Isa pang ideya ang sumagi sa kanyang isipan pagkatapos niyang sabihin iyon. She then. Sinabi kay Selena, nga pala, Selena, nagtatrabaho ang pamilya Taylor sa industriya ng materyales sa konstruksyon. Nagtrabaho ka para sa kanila sa lahat ng oras na ito, ngunit napakasama na pinaghihigpitan mo ito ngayon. Hindi ka man lang makahanap ng trabaho. Maraming kumpanya ang nangahas na hindi ka kunin dahil nakatali sila kay Ivan. Ikaw kasi. Tama. Wala akong ibang pagpipilian. Sinabi na ni Ivan na aalis lang siya. Mag-isa ako kung maging besurero ako. Kung hindi, gagawa siya ng kaguluhan. Kahit saan ako nagtatrabaho. Kaya naman walang maglalakas loob na saktan siya ayon sa gusto nila. Para maiwasan ang gulo, bumantong hininga si Selena. Now that Fane is back, our family will be better off if we're both working. Totoo naman. Bagamat maaaring mahirap, hindi tayo magiging kawawa ngayon kung makakahanap tayo ng trabaho. Single ni Fiona, yun. Ang dahilan kung bakit iniisip ko si Miss Drake. Hindi ba niya ibinigay sa amin ang kanyang name card? Kanina. Dahil napakabait niya at gustong tumulong sa iba, bakit hindi tayo? Tawagan siya at tingnan kung matutulungan niya kaming makahanap ng isa. Ano sa tingin mo? Ma, I don't think that's a good idea. Wala kaming mga kakilala. Kasama ang pamilya Drake bago ito. Tinulungan nila kami kanina tapos kami pa. Para gantihan sila. Paano natin sila guguluhin muli? Tsaka Miss Drake. Ibinigay sa amin ang name card at sinabi sa amin na hanapin siya kung kailangan namin ng tulong. Kagandahang loob. Talaga bang iniisip mo na guluhin siya? Medyo nahihiya. Sabi ni Selena habang nakangiti ng mapait. Anong masama doon? Minsan. Kailangan mong maging mas makapal ang balat. Hindi ba mas mabuti na magkaroon ng maayos na trabaho? Kaysa mangolekta ng basura. Tsaka malapit na mag-kindergarten si Kylie. Kung ikaw hindi makahanap ng maayos na trabaho, ano ang mangyayari sa atin? Wala ba ang iyong anak na babae? Mag-aral. Nagpatuloy agad si Fiona. I think that this might work. Di ba sabi mo gusto mong gantihan si Miss Drake? Ito ay magiging isang mahusay pagkakataon. Maaari kang magtrabaho sa kanilang kumpanya at tulungan silang kumita. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang mga rate ng pagganap. Ito ay isang paraan ng pagbabayad, hindi ba? Totoo yan. Kumunat ang noo ni Selena at sinabing, it's too late now. Bigyan mo ako ng pangalan. Card at titingnan ko bukas kung available pa ang trabaho. Walang magagawa si Ivan kung magtrabaho ako sa pamilya Drake. Ang pamilya Drake ay hindi pakialam sa kanyang kapritsyo. Oo, tama yan. Tumango si Fiona. Baka kumita ng mas magandang sweldo na may mas magandang trabaho. Maya-maya, nakarating na sila sa kanilang bahay. Matapos itabi ang alak, sinabi ni Fiona kay Fane, napakasarap ng alak na ito. Mahal. Gusto ito ng ama ni Selena kaya mas mabuting huwag kang uminom ng palihim. Okay. Maaari mong inumin ito kung bibili ka sa amin. Ito ay 20 milyong bucks bawat bote. Nagdilim ang mukha ni Selena nang marinig iyon. Ma, ano ka ba? Pinag-uusapan. He's your son-in-law and also a part of our family, ano? Mali sa pag-inom niya ng 1 o 2 bote. Sinong nagsabi tungkol sa kanya?
Being my son-in-law. Agad na sinabi ni Fiona, anyways, I will not. Tanggapin mo siya hanggang sa bigyan niya tayo ng 10 million bucks worth of betrothal gifts on kaarawan ng lolo mo, hanggang sa matupad niya ang pangakong ito sa iyo. Lolo, at maaari tayong bumalik sa pamilya Taylor na tatanggapin ko siya. Kabanata 37. Kaugnay nito, tumigil sandali si Fiona at sinabing, syempre, hindi niya kaya. Gawin mo. Kung hindi niya madala sa amin ang betrothal gift, hahaba ka matapos na ang manugang ko. Magpapalit ka sa pagiging Young Master Wilson o Young Master Clark. Hinailan ni Fane si Selena pabalik nang makita niyang gusto nitong makipagtalo kay Fiona. Kalimutan mo na. Ito, Selena, tama si Mama. Ikaw ay talagang isang napakagandang babae. Hindi kita papayagan. Down sa kaarawan ni Lolo. Ikaw ang aking babae at walang sino man ang maaaring kumuha. Umalis ka. Nang makita ang determinadong titig ni Fane, nawala ang galit ni Selena. Sa halip ay napuno siya ng init. Nahihiyang tumanggaw siya at sinabing, Manamham, naniniwala ako sa iyo. Nabalitaan ko na ang larangan ng digmaan ay lubhang mapanganib at marami ang namatay, ngunit nanatili ka doon ng 5 taon at nakaligtas. Ikaw ay dapat na mas mahusay kaysa sa iba. Umasim ang mukha ni Fiona pagkarinig sa matatamis na salita na iyon. Siya. Mabilis na paalala ni Selena, Selena, I told you not to fall for his sweet talk. Hindi natin siya magiging manugang kung hindi niya tayo mabibigyan ng 10 million bucks worth of regalo sa kasalan. Hindi mo dapat hayaan na hawakan kanya hanggang doon, okay? Speaking of that, tumingin si Fiona kay Kylie at sinabing, hindi ko siya pinalayas. Ang bahay para lang kay Kylie. Buti na lang pinatira namin siya pansamantala. Lola, bakit gustong hawakan ni Daddy si Mommy? Siya ba? Binubugbog si Mommy. Daddy, hindi mo kayang bugbugin si Mama, okay? Kylie, na nasa 4 na taong gulang pa lamang, natatarantang tumingin kay Fiona. Pagpapahayag. Halata namang medyo nababalisa siya. Kylie, hindi yun. Ano ang ibig sabihin nito? Paano magkakaroon ng puso si Daddy na bugbugin si Mama? Fane. Napahiya siya nang marinig ang sinabi ni Kylie. Kaagad, binuhat niya siya at pumasok sa kwarto. Terena, matulog ka na. Daddy. Magkukwento ka mamaya ha. Sige. Mommy, sasabihin ni Daddy. Me a story. Excited na sigaw ni Kylie kay Selena. A comforting smile. Bumungad sa mukha ni Selena nang makita niya si Kylie na sumimangot sa kanya. Pagkatapos ni Fane. Binuhat si Kylie papunta sa kwarto, sinimula ni Selena na sabihin kay Fiona, Ma, kaya mo. Tingnan mo, dapat nasa tabi ni Kylie ang kanyang ama. Sobrang gusto ni Kylie si Fane. Pagkatapos. Lahat, dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Nakapagpasya na ako, mananatili ako kay Fane. Kahit hindi niya tayo bigyan ng 10 million bucks. Anak, tanga ka ba? Kailangan mong isipin ang kinabukasan ni Kylie. Ang lahat ng iba pang mga bata ay maaaring dumalo. Magandang paaralan, tamasahin ang pinakamahusay na edukasyon, maglaro ng mga mamahaling laruan, at magsuot magandang damit. Napaka-mature ni Kylie sa kabila ng kanyang murang edad. Gusto mo ba siya? Magdulce kasama ka sa buong buhay niya. Hindi ko lang ginagawa ito para sa kapakanan mo, kundi para din sa anak mo. Ano ang silbi ng pananatili sa isang palaboy na tulad niya? Ikaw ba? Magiging mahirap sa buong buhay mo. Limited ang oras ng babae at lumalaki tayo. Mabilis matanda. 5 taon mo siyang hinintay. Iyon ay 5 taon ng kabataan. Hindi mo nasasayangin muli ang iyong kabataan sa ganoong paraan. Nagsimulang manghimok si Fiona. Selena, you are already 25. You were 20 and immature back then, so I don't sisihin mo. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang mga lalaki ay may higit na halaga bilang sila tumatanda kumpara sa mga babae. Mayroon ka pa ring mga ari-arian sa ngayon at hanggang ngayon. Bata pa, interesado pa rin sa iyo ang mayayamang young masters. Sa tingin mo ba sila magiging sa iyo pa rin kapag tumanda ka at umabot sa 30? Huli na para sa you to regret then. I won't regret it. Sigaw ni Selena at dumiretso pabalik sa kwarto. Kabanata 38. Hindi nagtagal matapos makinig sa kwento ni Fane, nakatulog si Kylie. Sa sandaling iyon, nakarating na si Tanya sa bahay ng pamilya Drake. Pinuntahan niya siya. Ama, how was it? Nakilala mo ba ang lalaking nagngangalang Fane? Tanong ni James. Sabik na sabik si Tanya nang makita siya. Ibinuhos ni Tanya ang sarili ng kalahating baso. Alak. Inikot-ikot niya ito bago humigop. Pagkatapos ay sinabi niya, oo, nakita ko.
Kanya, he's quite good looking and manly too. Walang imek si James. Did. Hinihiling ko sa iyo na hanggan ang kanyang mukha. Hiniling ko sa iyo na kaibiganin siya at makipag-ugnayan. Kasama niya, isipin mo na may isa pang kaibigan. Kahit na hindi siya kasing galing. Ang God of War Lana, magkahawig sila. Ang pinakamahalagang bagay ay iyon. Sila ni Lana ay napakabuting magkaibigan. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay nangangahulugan na tayo ay nasa atin. Paraan upang maabot ang kakayahan ng Diyos ng digmaan. Humigop muli si Tanya sa kanya. Alak. Inilapag niya ang kanyang baso sa mesa at same time na sinabi, Itay, ayoko. Maintindihan. Kung gusto nating iPhone itong God of War from the middle province, bakit hindi na lang natin si Lana? Kahit na ang status ni Fane medyo mataas, hindi siya maaaring maging mas mahusay kaysa sa Diyos ng digmaan, tama? Haha, alam mo. Wala. Baka sa mata ni James ang lalim ng karunungan. Kumuha siya ng sariling alak. Baso at nagbuhos ng ilan para sa kanyang sarili. Umupo siya sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa. At sinabi, si Lana ay isang napakalamig na babae. Ang paglapit sa kanya ay hindi madaling gawain. Binibigyan na niya ako ng mukha sa pamamagitan ng pagtanggap sa God of War Mansion na ibinigay ko. Kanya. At saka, hindi ko alam kung ano ang gusto ng isang babae. Hindi ko malaman. How to help her. Pagkasabi nun, huminto muna si James bago siya. Patuloy, sa kabaligtaran, si Fane ay isang live-in na manugang. Wala siyang iba. Choice kundi maging live-in-in-law para mailigtas ang buhay ng kanyang ina noon. Pinalitan niya si Ivan sa hukbo. Ngayon, bumalik siya at may isang anak na babae. Kahit na ang kanyang asawa ay walang iniisip na iwan siya, ang pamilya Taylor pa rin. Mababa ang tingin sa kanya. Naunawaan ni Tanya ang intensyon ng kanyang ama matapos marinig. Ang dapat niyang sabihin. Tumanggaw siya, alam ko na ang ibig mong sabihin. Ikaw. Ibig sabihin hindi kailangan ng Diyos ng digmaan na sila na ang ating tulong, ngunit kailangan ni Fane, basta. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa kanila at mas tinutulungan sila, katumbas ito ng pagbibigay. Lana a helping hand. Ngumiti si James at humigop sa baso niya habang siya. Nagsimulang purihin siya, ikaw nga ay aking anak. Naiintindihan mo kaagad. Ang pagtulong kay Fane ay nangangahulugan ng pagtulong sa isang kaibigan ng Diyos ng digmaan. Ibig sabihin, na sa susunod na kailangan natin ng tulong ni Lana, tutulungan niya tayo. Pagkatapos, muli siyang nagtanong. Tama, hindi mo sinabi sa akin kung ano ang nangyari ngayon. Don't worry, binigay ko na. Sila ang aking name card. Nasa tamang oras ako, kung nandun lang tayo. Bit later, I'm afraid na mawawalan tayo ng napakagandang opportunity. So this. Ang nangyari, pumunta kami doon, at mabilis na sinabi ni Tanya kay James kung ano ay nangyari. Then, she said happily, Fane isn't an indifferent guy. Siya. Nakipagkamay pa ako para ipahayag ang kanyang pasasalamat bago siya umalis, gayunpaman. May kakaibang nararamdaman. Kakaiba. Natigilan si James. Bakit mo sinasabi? So, logically, ang isang sundalo ay magkakaroon ng mga kalyo sa kanilang mga palad gaya ng madalas gumamit ng baril. Sa kabila noon, napagtanto kung halos walang kalyo si Fane. Mga palad. Napakakinas nila. Parang hindi pa siya nakakapunta sa army. Nagsalita si Tanya matapos mag-isip ng ilang sandali. Nagulat si James. Siya. Nag-isip tungkol dito saglit at sinabing, baka hindi siya pumunta sa larangan ng digmaan ngunit nagtrabaho sa departamento ng logistic. Ano man ito, tulungan sila. Hanggat maaari. Kahit humingi siya ng 10 billion bucks, ibigay mo sa kanya. Okay. Naniniwala ako na dapat may kakaiba sa pagitan niya at Lana. Kinaumagahan, sabik na tinipon ni Ivan ang lahat ng pamilya Taylor. Mga kamag-anak habang hinahanap nila si Old Master Taylor at ang kanyang ama. Kabanata 39. Ivan, anong problema? Napakaaga ng umaga at nasa iyo na ang lahat. Nagtipon dito. May importante ka bang i-announce? Theodore. Ang ulo ng pamilya Taylor, nalilitong tanong habang nakatingin sa kanyang anak. Meron ako. Magandang balita para sa lahat. Nakatanggap ako ng isang malaking proyekto sa pagkakataong ito. Ang mahalaga. Bagay ay hindi pa kami nakagawa ng ganoon kamahal na proyekto, ako. Tansyahin na maaari tayong kumita ng hindi bababa sa 300 milyong dolyar mula sa proyektong ito. Ivan. Nakangiting sinabi niya iyon na baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Pinaniwalaan niya iyon.
Si Michael ay isang tao sa kanyang mga salita, kaya hindi niya napigilan ang kanyang pananabik. Nanginginig ang mga kamay, tinipon niya ang lahat at sinabi sa kanila ang tungkol dito. Grabe yan. Dapat talagang malaking project ito. Tama. Napakagaling ni Young Master Ivan. Binigyan niya kami ng isang malaking proyekto. Bukod dito, ang mga kita ay napakataas. Napabuntong hininga ang ilang kamag-anak mula sa pamilya Taylor. Paghanga. Talaga. Pumirma ka ba ng kontrata? Ang Old Master Taylor. Tuwang-tuwa rin siya matapos marinig ang balita. Ito ay magiging isang malaking kita. Ito. Medyo matagal na mula noong huling tumanggap ng ganoong proyekto ang pamilya Taylor. At ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 bilyong bucks ng kita. Ang pamilya Taylor ay nagkaroon upang bigyang pansin ang proyektong ito. Tapos na ang draft ng kontrata, Young Master. Pumayag na si Wilson sa proyekto. Nakipag-deal tayo sa phone. Lolo, makikipagkita ako sa kanya mamaya at pipirmahan ang kontrata. Huwag kang mag-alala, ito ay already settled. Agad na tinapik ni Ivan ang dibdib niya at sinigurado. Lolo, gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa kung ano ang bomb na iyon, si Fane, ay ngayon ay nililigawan. Baka umiiyak pa si Selena sa ilalim ng kanyang kumot. Ngayon din. Tapos bilasan mo at pirmahan mo na ang kontrata. Wala pang settled. Hanggang sa mapirmahan ang kontrata, okay. Madaling baguhin ng isang tao ang kanilang isip. Pagdating sa mga paalitang pangako, labis na natutuwa, Old Master Taylor. Agad na paalala ni Ivan. Oo, bilasan mo. Let's book a hotel and mag-celebrate kapag balik mo. Sabay tayong mag-lunch. Sabi ni Theodore. Mas excited pa. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na sa wakas ay nakamit. Isang bagay. Sa wakas ay kumita na siya para sa pamilya Taylor. Ang galing. Medyo matagal na rin simula noong huli tayong naghapunan. Ang matandang master. Tumango siya at pumayag. Magpareserba tayo sa mas maluho. Hotel. Paano ang Dorset Hotel? Alright. Ang Dorset Hotel ay isang 5-star hotel. It's very impressive. Tawa ng tawa si Theodore. By the way, Lolo, dapat ba nating imbitahin si Selena at ang bomb na iyon? Mas masaya. Ivan. Agad na iminungkahi ang ideya nang pumasok sa isip niya ang ideya. Siya. Gustong makita kung paano pipilitin ni Selena ang sarili na ngumiti pagkatapos matulog kasama si Michael kagabi. Siyempre, gusto rin niyang ipakita kay Selena na siya ay isang karampatang tao. Kung wala si Selena, kaya pa niyang tulungan ang Taylor Group na umunlad. Kabanata 4 na po. Gusto mong imbitahan ang mga bumpkins na iyon. Young Master Ivan, sinusubukan mo. Show off? Right. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humakbang si Cecilia at tumambad ang kay Ivan. Mga intensyon. Nahihiyang ipinaliwanag ni Ivan ang sarili, anong kalokohan. Pinag-uusapan mo ba ganun na ba ako katao? Napatigil saglit si Ivan. Bago magpatuloy, kung tutuusin, si Selena ay bahagi rin ng pamilya Taylor. Siya. Biological na apo ni Lolo. Ito ay itinuturing na isang malaking kaganapan para sa pamilya Taylor. Ang pag-imbite sa kanya sa gayong engranding pagdiriwang ay nakikinabang din sa amin. Kung hindi, maaaring tawagin tayong maramo ng ibang maimpluwensyang tao kung kilala nila tayo. Hindi siya inimbitahan. Bukod dito, hindi gaanong gastos ang mag-imbite ng ilang tao pa. Right. Satisfied, tumango si Old Master Taylor. Sa totoo lang, Ivan meron. Lumaki na ngayon. Mas matured ka ngayon. Kailangan mong panatilihin ito. Mindset kung gusto mong makamit ang magagandang bagay sa buhay. Pagkatapos ng lahat, ito ay naging 5 taon at marami na ang nakalimot sa pangyayaring iyon. Hindi ito masasaktan. Para anyayahan silang kumain. Tama si Lolo. Iyon ay ang aking intensyon. I want them to know that we're very generous. Tumawa si Ivan. Sige po Lolo. Pipirmahan ko na po ang kontrata. Pwede po kayong mag-book ng reservation sa hotel samantala. Kakain tayo ng tanghalian ng 12 PM sharp. I'll be ready to bring you the good news. Haha sige. Mauna ka. Tumawa ang matandang master. Ang pagsasagawa ng isang malaking proyekto na may 300 milyon box profit ay sapat na upang patunayan ang kakayahan ni Ivan. Kung kayang gawin ni Ivan, mas maraming proyektong tulad nito sa hinaharap, isa sa alang-alang niyang ibigay ang negosyo ng pamilya Taylor kay Ivan. Tinitingnan ng masayang mukha ng matandang master. Tuwang-tuwa rin si Theodore. Sa wakas, naipagmalaki siya ni Ivan. Minsan,
Bagamat siya ang pinuno ng pamilya Taylor, ang matandang master ay hindi kailanman binigyan siya ng anumang karapatan dahil dati siyang adik sa pagsusugal, doon. Sa isang pagkakataon ba ay nawalan siya ng 10 milyong bucks sa isang gabi. Simula noon, hindi nagtiwala sa kanya ang matandang master. 5 taon na ang nakalilipas, mataas ang iniisip ng matandang master ng talento ni Selena sa pagsasagawa ng negosyo. Gusto pa niyang ipasa ang negosyo ng pamilya sa kanya. Bahagyang natarante si Theodore sa isiping iyon. Gayunpaman, hindi niya akalain na matatapos ang maling pag-uugali ni Selena. Sinisira ang sarili niyang magandang kinabukasan at sa halip ay makinabang ang kanyang anak. Bagamat mahilig makipaglaro ang kanyang anak, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag ngayon. Sa kabila ng mga salita ni Ivan, alam iyon ng maraming miyembro ng pamilya Taylor. Nais ni Ivan na imbitahan si Selena at ang kanyang pamilya para sa tanghalian upang ipakita ang kanyang sarili. Kakayahan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa itaas ng isang hardin. Bumalik si Fane. May dalang sako na lino. Ma, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Sabi ko sa'yo na lang. Manatili sa bahay. I can take care of you. Nakangiting sabi ni Fane habang kausap si Joanne. Pero, hindi matatahimik ang puso ko kung hindi ako magtatrabaho. Kung tutuusin, kailangan natin ng pera. Joanne. Ngumiti ng mapait. Mahirap magwala sa mga kalye sa ilalim ng mainit na araw, ngunit siya hindi makahanap ng mas magandang trabaho habang siya ay tumanda. Siya ay nagduso ng husto sa mga nakalipas na panahon. Ilang taon para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya. Biglang nilagay ni Fane ang kamay niya sa sako at kumuha ng isang bundle ng pera. Inabot niya sa kanya ang 50,000. Mga pera. Ma, pumunta lang po ako para kumuha ng pera. Eto po ang bulsa mo. Pera. Do you feel more at peace now? Gulat na gulat si Joanne na tumingin sa halaga ng pera sa kanyang mga kamay. Sobra ito. Imbes na ibigay mo sa akin. Dapat ibigay mo kay Selena para magastos niya ito sa mga grocery, kailangan mo. Pera kapag si Kylie ay nagsimulang mag-kindergarten din. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.